Alright, let's pray. Panginoon, salamat o Jesus Christ for our discipleship training, for our light leaders training batch 3. Dalangin ko, Father God, na andun yung knowledge and wisdom na nagagaling sa inyo sa patuloy po namin pag-aaral na inyo po mga salita. Andun yung aming thirst, Panginoon, yung aming hunger na patuloy na matuto, Panginoon, patuloy na magpalago spiritually, mag-mature, mag-grow, Panginoon. And I pray, hallelujah, na hindi lang ito matapos sa amin, bagkus maging extension po kami ng love, ng grace na nagagaling sa inyo to other people as well. Salamat, Lord, sa inyo pong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong topic number 4, prayer and intercession. Kung maalala natin, yung first topic natin, yung lesson 1 natin is all about having our own daily devotion. And then yung topic 2 natin is all about salvation and grace, 'di ba? And then yung last topic natin is the Lordship of Jesus. This time more on ano na yung kailangan natin gawin. Now that we understand that the Lord Jesus loves us, now that we know that Jesus should be enthroned in our lives at habang nagdi-daily devotion po tayo, mahalaga na nag-grow din tayo in our prayer and even in our intercession. So magkaiba po yung dalawa. When we pray, we are the ones directly praying to God. But when we do intercession, we are praying for other people na. Yan. So, kaya mahalaga na binabalance po natin yung prayer and intercession. Tayo po, kaya tayo narito, kaya tayo nakakilala kay Jesus Christ is someone also prayed for us. 'Di ba? Someone shared to us the gospel and someone prayed for us as well. So, tayo as leaders in the long run, so we should also be praying for other people as well. So, ano po ba yung panalangin? Ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay pagpapahayag ng ating mga saloobin, mga kahilingan at pasasalamat sa Kanya. So, ang gusto kasi ng Lord, ang main reason kung bakit tayo kinalita ng Lord is for us to have a fellowship with Him. Ang gusto ng Lord, meron tayong magandang relasyon sa Kanya na yung mga nangyayari sa atin, kino-communicate natin sa Kanya. 'Di ba parang katulad ng mga in a relationship, yung mga magkakaibigan, yung mga boyfriend, girlfriend, 'di ba? Even yung mga relationship natin with our family, 'di ba? So we have to talk with each other. In the same way, yun yung paraan ng ating pagpe-pray. When we pray to God, nakikipag-usap tayo sa Diyos. And if you would like to hear the message of God, doon naman pumapasok yung devotion na nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng Word of God, 'di ba? So naririnig mo ano yung mensahe ng Diyos para sa iyo. So yung mga saloobin mo, ikwento mo yan sa Panginoon as you pray, more than your prayers, di ba? Siyempre, ando na we adore the Lord, we are thankful, we're grateful to Him, pero even yung mga nararamdaman natin, yung mga rants natin, yung reklamo natin, gusto ng Lord, sinasabi natin yun sa Kanya. Ako, pag ako nagpe-pray kay Lord ganun, minsan sabi ko, Lord, pagod na pagod ako, Lord, na-stress ako, nabu-burnout ako. So, okay yun. The Lord want that. Gusto ng Lord na sinasabi natin sa Kanya kung ano yung nararamdaman natin. Yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13, yung Ama namin or the Lord's Prayer na siguro memorize natin yan lahat. Ito po isang halimbawa ng isang malapit na panalangin kay Jesus. Nagtuturo ito sa atin kung paano tayo dapat magsalita sa Diyos at manghingi ng ating mga pangangailangan. Again, yung Matthew 6:9 to 13 is a pattern. Hindi sinabi ng Lord na paulit-ulit mong sambitin yung panalangin ito. Nagbigay siya ng example kung paano tayo mag-pray, 'di ba? And then ang sabi ng 1 Thessalonians 5:17, palagi kayong manalangin. Pray without ceasing. So in every situation of our lives, dapat prayerful tayo. Minsan kasi 'di ba kapag kailangan natin yung Diyos, kapag problemado tayo, napaka-prayerful natin. Lord, magde-defend na kami sa thesis, hindi po gumagana yung thesis namin. Lord, wala po akong pera, 'di ba? So prayerful tayo or nakipag-break yung boyfriend or girlfriend mo sa iyo, malungkot ka ngayon, prayerful ka. Pero minsan kapag masyado na tayong masaya, 'di ba? Nagiging kampante tayo. Minsan nagiging less prayerful tayo. At doon ako minsan dinidil ng Lord kasi Lord parang okay naman, all is well, everything is okay. So pero kailangan prayerful pa rin tayo kahit na parang maayos naman yung ating sitwasyon. Sabi ng Matthew 6:9 to 13, ganito kayo mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming makasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalulatian magpakailanman. Amen. So memorize natin yan.
Even in our churches before, 'di ba, inaawit 'yan, pinipray natin kapag nagro-rosary tayo, 'di ba? It's biblical. Pero more than just memorizing that verses, kailangan naunawaan mo kung paano tayo mag-pray. So nagbigay dito ang Lord ng example kung paano tayo mag-pray. Sabi dito, Ama naming nasa langit. So ibig sabihin, we acknowledge yung attributes, yung character ng ating Panginoon. We worship, we adore the Lord. Sambahin nawa ang iyong pangalan. When you pray, ganun dapat. Lord God, we honor you, we glorify you, we magnify your presence. Your holy God, your powerful God, your mighty God. Diba? Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Not our will, but the Lord's will be done. 'Di ba? Hindi yung pag nagpe-pray tayo, inuutusan natin yung Diyos na ito yung gawin niya sa buhay natin, kundi nagpapasakop tayo. When you pray kasi, nag-humble down ka sa Panginoon, inaalam mo ano ba yung kalooban ng Lord. Gusto mong ma-reveal ng Lord sa'yo kung ano yung gusto niyang gawin mo. And then sabi dito, wala pong masama, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. The Lord would want us to tell Him kung ano yung mga gusto natin, yung mga needs natin, mga wants po natin. Even our wants, you can also pray to God kasi yung pagkain is basic needs. 'Di ba? And then patawarin mo kami sa aming makasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So alam natin na done deal na yan. The Lord God already forgiven our sins, past, present, and even future sins, 'di ba? Pero since meron pa tayong kaluluwa, meron tayong katawan, yung mind, yung emotion natin, 'di ba? Nagkakasala pa rin. So every time na nagkakamali ka, nagkakasala ka, i-confess mo yun sa Panginoon. And then kung may tao daw na nakasamaan ka ng loob, 'di ba sabi ng Bible, before mo i-continue yung pag-worship mo sa kanya, pagpe-pray mo sa kanya, puntahan mo muna yung kapatid mo na nakasamaan mo ng loob and then patawarin mo siya, magkasundo muna kayo. Then huwag daw nating hayaang tayo matukso kundi iligtas tayo sa masama. Again, hindi ang Lord nanunukso sa atin. It is the work of the enemy. Pero it doesn't mean na kapag tinutokso ka, nagkakasala ka na. 'Di ba? Kapag lang nagbumigay ka doon sa tukso, that's the time na tayo po ay nagkakasala. Ayan. Katulad ni Jesus Christ, 'di ba, he was tempted in the wilderness by the devil. Pero hindi nagkasalang Panginoon kasi he was tempted pero hindi siya bumigay doon sa temptation. In the same, ganun din ang prayer natin. Sabi nga, resist the devil and he will flee from you. So kailangan hindi natin hinahayaan na manaig yung kaaway sa buhay natin. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon, yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Yung pangalawa, ano naman yung intercessory or intercession? Ang intercession ay pagiging tagapamagitan o tagapamagitan sa panalangin para sa ibang tao o pangkat ng mga tao. Tandaan mo ha, tayo, pwede tayong maging tagapamagitan ng ibang tao, pero pwede lang kapag buhay pa yung tao at buhay tayo, di ba? So we can pray for them. We can pray for our family, for our loved ones, di ba, for our friends, na sila yung makakilala sa Panginoon. Kung meron silang sakit at karamdaman, we can pray for them. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2, nag-uutos ang Apostol Pablo na ipanalangin natin ang lahat ng tao kasama ang mga namumuno sa pamahalaan. Yan, it's very important ha. It's kasi ang Lord, mahal niya talaga lahat ng tao. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao anak ng Diyos, hindi naman lahat tumatanggap talaga kay Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay nila. Pero ang mandate is to pray for all people, even to those people na nasa government, na nasa authority. Kahit na hindi pa siya yung presidente na binoto mo, 'di ba? So kailangan we're praying for them. Kaya pansin nyo sa mga corporate prayer meetings namin, if you're attending that, we're praying for our nation, we're praying for the government official, 'di ba? Kasi utos 'yun ng Panginoon through Paul, ginamit ng Lord si Paul to utter na ipag-pray natin yung mga tao, especially yung mga nasa government. Yan. So, we intercede for them. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. O walang masama ha, kapag meron kang kahilingan, idulog mo, panalangin, pagsamot pa sa salamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at maranghal. Totoo yan. Lahat po ng mga authorities, these are all God-given. Ang Lord ang naglagay sa taong yon. Kahit na parang tingin natin hindi naman siya karapat dapat, pero the Lord God put that person on that position. Kalooban niya yon. So dapat ang gawin natin is to pray for that person, 'di ba? Ipanalangin natin sila. Yun yung pwede natin gawin for them. To intercede, to pray for them. Santiago 5:16, tawagin ang mga matatanda ng iglesia upang ipanalangin at pahiramin tayo ng kanilang lakas sa pamamagitan ng panalangin.
Ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong kasalanan at ipanalangin ninyong isa't isa upang kayo gumaling. Malaki nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The prayer by righteous man is powerful and effective. Pero again, hindi lang po yung mga pastor, mga elder, mga deacon, or matatagal ng mananampalataya ng Panginoon, yung taong matuwid. Tayo pong lahat na mga mananampalataya, di ba? We're already the righteousness of God in Christ. So we can also pray for one another. At sinabi dito, pwede mong i-confess yung mga sins mo sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo so that that person can bring you healing to prayer. Pwede ka nilang ipag-pray, di ba? Para gumaling ka. 'Di ba? Pero kailangan meron ka ring wisdom up, yung pagkakatiwalaan mong tao, make sure na hindi ka niya ichichismis, 'di ba? Hindi niya ibo-broadcast kung ano yung sins na ini-struggle po natin. So again, this is the importance of praying for one another. Sana ganun din yung gawin natin. Tayo, we're also praying for each other. Example, personal na panalangin. Sa oras ng personal pananalangin, mari nating ipahayag ang ating mga kahilingan sa Panginoon tulad ng kalusugan, patnubay at biyaya. So, kailangan mo ng good health, ipag-pray mo yon. Kailangan mo ng direction ng Lord, kailangan mo ng provision, ipag-pray mo. Si Jesus mismo ay nanalangin ng malalim sa hardin ng Getsemani bago siya maaresto. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin sa Ama sa Matthew 26 verse 39. Dito si Jesus Christ, alam natin na 100% man yung state. Kaya kailangan niya mag-pray. 'Di ba? Huwag natin gawing pilosopo na bakit nag-pray si Jesus Christ kung siya ay Diyos. Natural, tao siya during that time. Nag-example siya, nag-exemplify siya how we should pray. Kaya sa Lord, kung makikita natin, nagpe-pray siya sa God the Father. Kung si Jesus Christ nang exemplify ng prayer, ibig sabihin pinapakita niya na napakahalaga na tayo po ay nananalangin. Matthew 26:39, lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So, ganun din dapat tayo. When we pray to God, huwag nating ipilit kung hindi talaga kalooban ng Lord, 'di ba? Kasi ang sagot ng Lord minsan yes, minsan you have to wait at minsan talaga no. So kung anong kalooban ng Lord, manalangin tayo, nabigyan tayo ng Lord na kapayapaan ng puso, 'di ba? Kaligayahan, 'di ba? Na kahit na hindi sang-ayon sa kagustuhan natin, pero dahil kalooban ng Lord, alam natin na magiging maayos ang lahat. Example naman po ng intercession for other people, bilang mga Kristyano, tayo ay tinatawag na ipanalangin ng iba tulad ng mga mahal natin sa buhay. Yan, ipag-pray mo yung mga family mo, mga kapatid, nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola, 'di ba? Mga leader sa eskwelahan, leader sa school, leader sa trabaho, 'di ba? Leader sa church, even sa leader sa government, at mga tao nangangailangan ng tulong at patnubay. Efeso 6:18, ipanalangin ang lahat ng mga banal. Tayo po yon, di ba? We're already saints. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumama sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Sa ibang translation kasi, hinirang ng Diyos, chosen, predestined. Sa iba naman, saints, tayo po yun, mga believers, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. 1 Peter 3:12, ang mga mata ng Diyos ay nakatitig sa mga matuwid sa atin na mga anak niya. Kaya ipanalangin natin ang mga taong namumuno. Yan. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. So, ito po yung mga key questions na we needed to ponder. Paano mo maipapakita ang kahalagahan ng panalangin sa iyong pang-araw-araw na buhay? Sino ang mga taong ipinapanalangin mo sa kasulukuyan? Yan. Paano mo sila tinutulungan sa pamamagitan ng inyong mga panalangin? Yun yung workshop natin. Actually, I'll be asking you na maglista ng 3 tao na gusto mong ipag-pray from this week onwards. Mga tao na gusto mong akayin sa Panginoon. Ano yung mga hamon na maaring harapin mo kapag nag-i-intercession ka para sa iba? Paano mo malalampasan ang mga hamong ito? Totoo yan, marami kasi mga balaki, di ba? Ang daming distractions para maipag-pray natin yung ibang tao. Sa ating pag-aaral ngayon, natanto natin ang kahalagahan ng panalangin at intercession. Sa pamamagitan ng panalangin, nabibigyan tayo ng pagkakataon na makipag-ugnayan tumiling sa Diyos. Ang intercession naman ay nagbibigay daan sa atin upang maging tagapamagitan sa panalangin para sa ibang tao. Mahalagang gamitin ang mga ito upang palakasin ang ating spiritual na buhay at ang pagiging bahagi ng paglilingkod ng mga Kristyano. Sa ating conclusion, ang panalangin at intercession ay malalim na ugnayan natin sa Diyos
at sa ating kapwa. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na humingi, magpasalamat at magtagumpay kasama ang Panginoon. Dapat nating gamitin ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay upang mapalapit sa Diyos at malaman ang kanyang kalooban. So these are some of the challenge and application. So ngayon natapos ang ating pag-aaral, tayo nahamon na gamitin ang ating kaalaman at panalangin sa pamamagitan ng mga sumusunod. Number one, itaguyod ang panalangin bilang isang pang-araw-araw na gawain. Dapat routinary mo siyang ginagawa. Kasi sabi ko nga, a prayerful Christian is a powerful Christian. Dapat prayerful po tayo. Simulan ng panalangin at intercession para sa mga taong nangangailangan sa iyong paligid. Hindi mo kailangan lumayo. Magsimula ka dun sa mga tao na kaya mong i-reach out, 'di ba? Halimbawa, bakit po Nigeria po ang gustong ipag-pray, 'di ba? Taga Togo ang gustong ipag-pray, 'di ba? So hindi, doon ka muna sa mga malalapit sa iyo. And then maging active sa mga pangangailangan ng iba at magbigay ng tulong at panalangin kung kinakailangan. So hindi mo na kailangan tawagin pa ako if someone is asking you to pray for that person. Pero I can also pray for them naman. Pero ikaw, pwede ka rin mag-pray for them, ha? Sa pamamagitan ng mga ito, malalampasan natin ang mga hamon at magiging isang mas malakas na tagapamagitan sa panalangin para sa ating mga kapwa-Kristyano at even sa ating mga sarili. Isang masaganang paglilingkod at pagdarasal sa ating lahat. Maraming salamat po. Yung workshop natin, instead of you praying for one another na ginawa namin nung Sunday, kasi online po tayo. Ayan, so doon sa ating GC, gagawa tayo ng prayer partner. Kailangan may ka-partner ka in praying for the person na gusto mong ilista. And then, I also recommend na umattend tayo ng mga online prayer meeting this coming Friday rather. Meron tayong online prayer meeting ng 7 p.m. If free ka, ako din yung preacher doon. So, umattend tayo ng prayer meeting. And then, mag-identify ka ng 3 persons to pray for. Yan. So, dun sa GC natin, susulat mo, eto yung 3 tao na gusto mong ipag-pray. Hindi ko siya kilala, ikaw lang yung nakakakilala doon, pero ipag-pray ko din siya. And then, yung prayer partner mo, ibig sabihin, dalawa lang kayo, dapat, andun yung commitment ninyong dalawa na yung nilista niyang 3 tao, yung nilista mong 3 tao, ipagpe-pray ninyo. Habang nagdi-daily devotion kayo, sinasama ninyo sa inyong mga prayer. So, before we end, ito yung sample ng prayer and intercession. Tinatawag tong 3x3 prayer. So, hindi mo na kailangan ng hard copy, pero maglilista ka ng 3 tao. And then, ito yung guide on how you pray. Nakalagay your name, friend's name, and then friend's name. Kasi nga, di ba, basically, dapat ito ay 3x3, pero since prayer partner na lang tayo, yung nilista mong ipagpe-pray at saka nilista na ipagpe-pray ng partner mo, yun yung 6 na tao na ipagpe-pray ninyo. So ang panalangin at pang-ebanghelyo ay hindi mapaghihiwalay. Isipin na maaaring mangyari kung regular kayong magkasama ng dalawa sa iba ninyong kaibigang Kristyano at ipagdasal ninyong mga kaibigan ang hindi pa naliligtas. So narito ang isang mungkahi para sa iyo. Bawat isa sa inyo ay nagsusulat ng 3 kaibigang hindi pa naliligtas. So hindi pa nakakakilala kay Lord yung target natin, ha. Kung bawat isa sa inyo ay nagdarasal para sa 3 kaibigang hindi pa naliligtas, ay ipagdarasal ninyong kabuang 9 na tao. Sa case po natin, 6. Pero since ililista nyo po yun dun sa GC, pwede naman din po natin ipag-pray lahat ng mga tao na nilista natin. Mangako na ipagdarasal ang isa't isa at ang mga kaibigan ng isa't isa. Ipagdasal ng hiwalay at magkasama mga kaibigan ito na regular basis. So, hindi naman tayo legalistic na kailangan mag-meet pa kayo to pray for that person. Pwede naman kanya-kanya na lang tayo ng prayer. Habang nagsisimula ka manalangin para sa 9 na taong ito, asahan na makita ang Diyos na gumawa ng mga dakilang bagay sa kanilang buhay at bigyan ka ng mga pagkakataon na ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Kasi nga 'di ba sabi ko, hindi natin siya trabaho naman ng espiritu. Makikita mo na lang sila na yung magkukusang umatin ng church. Sila na yung magtatanong sa iyo tungkol sa pananampalataya na meron ka. So ito po yung example ng sheet ng paper, pwedeng isulat mo na lang sa devotional notebook mo kung sino yung tao na gusto mong ipag-pray. And then, hindi natin kailangan mag-meet every week, pero siguro sa ano lang natin, sa face-to-face meeting natin, halimbawa this coming Sunday, pwede lang natin pag-usapan yung mga tao na pinagpe-pray natin, kakamustahin ko lang. So, yun lang po. Thank you so much.